Alam nyo ba, marami pa rin ang single dito sa Cordillera. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, kahalagahan ng kasal sa pagbuo ng pamilya binigyang diin ng ahensya. May report si Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera. Ilang tulog na lang at araw na naman ng mga puso. Pero ang ilang mga kababayan natin sa Cordillera Region, tila normal day lang at malamig din ang February 14. Batay kasi sa datos ng 2020 Census of Population and Housing ng Philippine Statistic Authority Cordillera, mahigit 500,000 ang naitalang single sa rehiyon. Sa bilang na ito, 55% o katumbas ng mahigit 319,000 ay mga lalaki. Mas mataas kumpara sa mahigit 264,000 na kababaihang single. Ayon sa isang eksperto, may ilang dahilan kung bakit pinipili ng ilang lalaki na maging o manatiling single. Kabilang dito ang pagiging focus sa kanilang career, pag-aaral at pagiging financially independent. Other possible factors na pwede nating i-add as to why they would rather be single aside from yung negative or na experiences is independent na yung karamihan sa kababaihan financially, economically speaking, kasi 'di ba, if you cannot provide for yourself, you cling on to somebody or to someone who will provide for you. Independent na kababaihan ngayon, women empowerment na. Samantala, pagdating naman sa mga kababaihan, ilan sa mga dahilan ng pananatiling single ay ang kanilang karanasan sa nakaraang relasyon, pagbibigay prioridad sa pamilya, at ang pagpili na maging independent. Tulad na lamang ni Denzel, isang estudyante na mas piniling manatiling single para makapag-focus muna sa kanyang pag-aaral. Mas nakaka-focus kami sa studies and ourselves din. Nakaka-build din nung build yourself up na parang mas maganda yung future mo, yung career, and then ang naisip po namin is it will come once naman, ay parang dadating din naman yung time na magkaka-relationship ka. Mas maganda rin naman yung stable ka na din with a job. Sa parehong datos ng PSA Cordillera, tinatayang umaabot naman sa 1.2 milyon ang populasyon ng mga edad 18 pataas sa rehiyon. Mula sa naturang bilang, mahigit 100,000 ang nagsasama ng hindi pa kasal o tinatawag na live-in partners. Samantala, mahigit 600,000 naman ang naitalang kasal. Ayon sa PSA, mahalaga ang pagpapakasal ng isang couple dahil may kaakibat itong mga benepisyo, lalo na para sa mga anak, kabilang ang legal na proteksyon at mga karapatan. Pwede pa rin naman na punta sila sa mayor at magkaroon ng civil wedding, and sa judge pwede rin. What is important is that maging valid yung kanilang pagsasama para yung magiging anak nila ay hindi makukonsider as illegitimate child. Naniniwala ang mag-asawang sina Raquel at Jessie na mas mabuti kung legal ang pagsasama sa pamamagitan ng kasal. Magpakasal. Kahit paano, diba, mas maganda na maayos tayo sa harap ng Diyos. At the same time, legal. Oo, kumbaga merong blessing. Nagiging legal tayo, may blessing. Sa kabilang banda, ibinahagi naman ng mag-asawang Malu at Leo na bago sila ikasal, ay nagsama muna sila bilang live-in partners. Dito raw nila mas nakilala ang isa't isa at nasubok ang kanilang compatibility bago tuluyang nagpakasal. Kasi sa totoo lang, nung una, nag-adjust pa kami. Pero ngayon, we're getting older. Parang getting deeper and deeper. Hinihikayat ng PSA ang mga couples na hindi pa kasal na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan o sa munisipyo kung saan sila nakatira para maisakatuparan ng civil wedding at maging legal ang kanilang pagsasama. Samantala, batay naman sa isinagawang survey ng Social Weather Station mula November 24 hanggang 30 noong nakaraang taon, lumabas na 46% ang nagsabing lubos silang masaya sa kanilang buhay pag-ibig. 40% naman ang nagsabing maaari pa silang maging masaya at 14% naman ang nagsabing wala silang buhay pag-ibig. Christine Bornolia sa Baway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.